Mapagpalang hapon po sa lahat. At bago po tayo magpatuloy, pakinggan po muna ninyo ang awitin. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming dumudulog sa iyong kabanal-banalang paanan. Alam po namin, O Diyos, na kami ay patuloy na nagkukulang at nagkakamali sa inyong harapan. Kaya nga po patuloy kaming nagmamakaawa. Patuloy mo lamang pong pakalinisin ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Pagindapatin mo po kami, O Diyos, sa inyong harapan, at hayaan mo lamang na ang lahat ng aming mga gagawin sa mga oras na to ay maging katanggap-tanggap sa iyo at magdala po ito ng karangalan sa iyong pangalan, at patuloy kang mapapurihan at mataas, aming Diyos. Buksan mo ang puso at isipan ng bawat isang makikinig at patuloy na makakapakinig ng iyong mensahe. Ikaw, Banal na Espiritu, ang malaya naming inaanyayahan na siyang patuloy na magpapaunawa sa iyong mga salita. Patuloy mo pong buksan ang puso at isipan ng bawat isa sa amin upang maramdaman po namin ang katotohanan, maramdaman namin ang iyong presensya, at patuloy na malasap namin ang sustansya ng mga salita mo na patuloy po namin mapapakinggan sa hapong ito. Pinupuri ka namin, aming Ama, at ilalagay namin sa makapangyarihan mong kamay, O Diyos, ang pag-aaral namin ng mga salita. Banal na Espiritu, ikaw po ang magpaunawa, ikaw ang magpaliwanag ng mga salita mo upang maunawaan namin ang lahat ng ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. 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 So, ayan po muli ay mapagpalang hapon sa ating lahat, at ngayon na naman po ay linggo at naririto na naman po tayo upang magbigay ng kaunting oras, kaunting panahon upang patuloy na mapag-aralan ang salita ng Diyos. Sa hapon pong ito ay maikli lamang ang aking ibabahagi sa inyo. 2 verses lamang po ito sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14 hanggang 15. Aklat po ng unang Korinto, kabanatang 2, talatang 14 at 15. Kung kayo po ay may banal na kasulatan, at makipagbukas na lamang po kayo, muli po doon sa mga nagtitik note, ay uulitin ko po para maitik note po ninyo at mapag-aralan nyo po kapag kayo na lamang po ang nag-meditate.
aklat po ng unang Korinto, chapter 2, verse 14 hanggang 15. Ano po ang sabi rito? Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. Verse 14, verse 15, nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakakaunawa sa kanya. So, ito po yung ating pag-uusapan. Ito po yung ating pag-aaralan. Kung papaano po ang tao ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, ay siya pong nagiging malawak ang pangunawa. Siya po ang nagiging malawak ang pananaw patungkol po sa salita ng Diyos at patungkol sa ating buhay espiritual. Ang sabi po ng Biblia sa ating binasa. Kasi kung titingnan nga po natin sa Matthew chapter 3 verse 11, sa pasimula pa lamang ay pinaunawa na po doon ni John the Baptist na merong darating na paparito. Ang sabing ganon, yun ay ang magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Sapagkat siya, ang sabi niya, ako ay nagbabautismo lamang sa pamamagitan ng tubig, tanda ng inyong pagsisisi sa inyong mga pagkakasala. Subalit, ang sabing ganon ni Juan, subalit merong darating na mas higit kaysa sa akin at siya ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu at ng apoy. So, ang tinutukoy po doon ni John the Baptist sa aklat po ng Matthew chapter 3 verse 11 is si Jesus Christ. Ang Panginoong Hesukristo po ang tinutukoy ni John the Baptist doon na siyang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu at ng apoy. So, dumating naman po ang time na nung nabautismuhan na po ang ating Panginoong Hesukristo at siya ay nangangaral na, ay dumating po itong nakaharap po niya itong si Nicodemus. Siya ay pinuno ng mga Hudyo na isa rin po siyang nakakataas ang katungkulan at nagtanong po siya, papaano daw maipanganak na muli o paano magkakaroon ng kaligtasan ng tao? At pinaunawa dito ng ating Panginoong Hesukristo na ang kapanganakan na muli ay maliban, ang sabing ganon, na ang tao ay pinanganak sa laman ay laman nga. Subalit ang taong ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ang sabi po doon sa John chapter 3 from verse 1 po yun hanggang 3. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, maliban na ang tao ay ipinanganak na muli, ang sabi pong ganon ay hindi siya makakaranas ng tinatawag na kaligtasan. So, kung titingnan po natin, kaya nga, except a man be born again, ang sabi pong ganon, he cannot enter the kingdom of God. So, yun yung ipinapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo kay Nicodemus sapagkat siya ay nagtatanong kung papaano ang kaligtasan. Ipinaliliwanag ng Panginoong Hesukristo yung spiritual na buhay. Ibig sabihin, kung pinanganak ka physically, is iniluwal ka bilang sanggol ng iyong ina, pinanganak ka nga sa laman. Subalit ang tinutukoy po dito ng ating Panginoong Hesukristo ay yung kapanganakan sa Espiritu. Ibig sabihin po na kapanganakan ng Espiritu ay nasa tamang pag-isip ka na, nasa hustong gulang ka na, binuksan mo ang puso mo at tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Doon pumapasok yung tinatawag na kapanganakan sa Espiritu. O yun po yun, nauunawaan nyo po, yun po yung ipinapaliwanag ng Panginoong Hesukristo kay Nicodemo. Kaya nga, maliban na ang tao ay pinanganak na muli, ay hindi ho siya paghaharian ng Diyos. Kaya nga, marami tayong maaaring nagtataka tayo, Biblia naman ang ginagamit ng iba, Biblia din naman ang ginagamit natin, pero bakit kailangan pa tayong tuligsain? Kailangan pa tayong pahiyain? Kailangan pa tayong i-persecute ng mga tao?
Simple lang at nakita ko po yun ngayon. Yun, yung mga taong yun ay hindi sila nagtataglay ng Espiritu ng Panginoong Hesukristo. Kung papaano yung pinangako niya sa kanyang mga alagad, na nung time na umakyat po siya sa langit, at ang sabi niya, antayin ninyo ang bababa ang Espiritu na siyang gagabay sa inyo at magbibigay ng kapangyarihan sa inyo. So, yung mga taong yon, eto ho, pag-aralan natin mabuti. Yun po ang ipauunawa ko sa inyo. Bagaman maikli, pero kung titingnan po natin at pag-aaralan natin mabuti, may magandang aral na ibibigay po ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Bilang tayo ay mga Kristiyano at bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Basahin po natin, tutukan po natin ang verse 14. Ang sabi po sa verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Yun ang sinasabi sa verse 14. So, anong sabi? Sapagkat tatlong tao lamang po ang ating pag-aaralan. Tatlong uri ng tao. Ano po? Unang uri ng tao, yung tinutukoy sa verse 14 ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Yung tinutukoy po yun. Yun ang unang tao. Ano po yung unang tao na yun? Ito pong masaklap eh. Anong sabi? Ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Yun po yung unang tao. Ano po? Taong hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Ang verse 14 po ay meron po itong Greek word na tinatawag. Excuse me po. Ang Greek word po nito ay tinatawag na suhikos sa Greek word. At pag sinabi pong suhikos in Greek word, ito daw po sa English translation, ito yung those who live by sinful desire. Ito daw po yung mga tao na namumuhay sa makasalanang pagnanasa. Yan po yung unang tao. So pag sinabing makasalanang pagnanasa, mga taong namumuhay sa makasalanang pagnanasa, yun yung tinatawag na suhikos sa Hebrew, sa Greek word, sa Greek word po. Siya po yung taong yun. Ano pong sabi? Siya, those who live by sinful desire. Ito pong taong to, sa verse 14, yung tinutukoy, ay namumuhay sa makasalanang pagnanasa. Tingnan po natin sa 2 Peter chapter 2 verse 12. But this like irrational animals, creature of instinct, born to be caught and destroy, blaspheming about matters of which they are ignorant, will also be destroyed in their destruction. Teka lang po. So, ayan po, ano pong sabi? 2 Peter chapter 2 verse 12. Ang mga taong ito, parang mailap na hayop at walang bait, na ipinanganak upang hulihin at patayin. Maging ang mga bagay na hindi nila nalalamay kanilang inaalipusta. Kaya't papatayin din sila tulad sa mailap na hayop. Ano po? Excuse me po. Espiritu ng distraction. Get out in Jesus' name. So, yun, ulitin ko po. 2 Peter, 2 Peter chapter 2, verse 2, at chapter 2, verse 12. Ang mga taong ito, na parang
parang ang mga taong ito na parang mailap na hayop at walang bait na ipinanganak upang hulihin at patayin. Maging ang mga bagay na hindi nila nalalaman, kanilang inaalipusta, kaya't papatayin din sila tulad sa mailap na hayop. Tingnan niyo po yung verse 14, ano po? Parang ang tindi ho, ano? Kasi sabi ng Biblia, katulad lamang sila ng mga maiilap na hayop. So, kaya hindi pala tayo dapat malungkot, hindi pala tayo dapat na magalit, hindi pala tayo dapat na sumama ang loob, hindi pala tayo dapat na magmaktol o masaktan kapag merong mga taong umaalipusta sa atin. Nakuha niyo po? Maliwanag po sa sinasabi ng Biblia. Ulitin ko po sa verse 14. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. So yun, kaya nila nagagawa yun, kaya sila umaalipusta ng kanilang kapwa dahil wala nga po sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Wala po sa kanila ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya simple lang, hindi na natin kailangan magtanong pa kasi mismo na ang Biblia. Kung may umaalipusta sa'yo, simple lang yun. Alam na po natin ang katotohanan. Kasi alam mo kung paano ka namumuhay ng naaayon sa salita ng Diyos. Kung merong nagtatawa sa'yo, dahil ikaw ay na-born again ka na, hayaan nyo na lang sila. At ipag-pray na lang po natin. Sapagkat sila yung sinasabi ng banal na kasulatan. Na sila yung mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Kaya nila nagagawa sa kanilang kapwa ang mga alipusta. Subalit, ang sabi ng Biblia, nakakahindik ang kanilang sasapitin. Sapagkat kung papaano ang mailap na hayop ay namamatay ng walang katuturan, ganun din po sila. Ganun din po ang taong umaalipusta sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Ganun din po ang mangyayari sa mga taong umaalipusta sa mga lingkod ng Diyos. Nakuha niyo po? Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya wala na pong dahilan para magalit tayo, sabihan ka man ng kung ano-ano. Kahit sabihin na natin na Biblia din ang hinahawakan nila, Biblia din ang ginagamit nila, walang problema po yon. Kasi si Satanas, Biblia din po ang ginamit nung time na tuksuhin ang Panginoong Hesukristo. How much more pa po kaya sa atin sa sanlibutan ngayon, di ba? Lumalaganap po ang mga espiritu ng dyablo na kailangan maging matatag po tayo bilang mga Kristyano at mahubog po tayo sa lalim ng ibig sabihin ng salita ng Diyos at patuloy na magpakapuspos tayo sa Espiritu ng Diyos upang malaman natin kung yung taong ito na ating kaharap meron nga talaga siyang Espiritu ng Diyos. Tandaan, kapag ka ang isang tao ay umaalipusta sa iyo, ang sabi ng Biblia, makatulad lamang siya ng isang hayop na mailap. Na kung papaano ang hayop ay mamamatay, ganun din po ang kanyang kamatayan. Kaya nga bakit maraming mga tao sa panahon na namamatay ng ganun-ganun lang, nang walang katuturan. Biblia po ang may sabi. Kaya mapalad po tayo, mga Kristyano. Mapalad po tayo. Kung hindi pa tayo nakakatanggap sa Panginoon, ngayon pa lang magsumikap na po tayo. Natuluyan nating buksan ang ating mga puso, tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo sa puso natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay upang ang kanyang Espiritu ay manahan sa ating mga buhay. At sa oras na manahan na po sa atin ang Espiritu ng Diyos, ayan po, lalalim na po tayo sa tinatawag na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos.
Malayo na po tayo sa takbuhin ng sanlibutan. Malayo na po tayo sa galaw at kasalanan ng sanlibutan ito, sapagkat ikaw ay nagsusumikap na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay nagsusumikap ng naaayon sa sinasabi ng banal na kasulatan at ng salita ng Diyos. Kaya muli ko pong uulitin, kapag ka ang isang tao ay tinutuligsa ka, simple lang po, unawain mo, tanggapin mo ang katotohanan na kaya kanya tinutuligsa dahil ang tumutuligsa sa iyo ay isang taong wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. At ang magiging kapalit noon, mamamatay siya ng walang kabuluhan ang kanyang kamatayan base sa sinasabi ng banal na kasulatan. Naunawaan niyo po? Ano pong sabi sa Romans chapter 8 verse 9? Ang sabi niya, you whoever are not in the flesh but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belongs to Him. Ano po sabi? Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. So it means, kaya ka nga tinutuligsa na born again ka tinutuligsa kanila. Kasi wala nga sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Kasi kung sila ay nangangaral ng Biblia, sila ay umaattend sa sinasabi nilang gawain, ibig sabihin, hindi kanila pwedeng tuligsain, hindi kanila pwedeng pagtawanan. Bakit? Ibig sabihin, nasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Dahil sa inaalipusta ka, dahil sa pinagtatawanan ka na ikaw ay na-born again, ikaw ay napasama sa tinatawag na ipinanganak na muli, pinagtatawanan ka nila, samantalang sila ang ginagamit na naman nila ay Biblia, pero nagagawa nilang pagtawanan ka dahil sinasabi nila na ikaw ay na-born again. So anong sinasabi ng Biblia? Wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Maliwanag po yun. Hindi ho tao ang may sabi niyan. Biblia po ang may sabi na sa oras ng isang taong mananampalataya ay inaalipusta ng sinasabi rin nila na nag-aaral din ng salita ng Diyos, wala ho sa taong yon ang Espiritu ng Diyos. Kaya muli ko pong uulitin, kung tayo man ay pinagtatawanan, kung tayo man ay inaalipusta, go ahead, sige lang. Dahil maliwanag ang sinasabi ng Biblia na ang mga taong yon ay wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos, kaya nila nagagawa sa kanilang kapwa yon. Ganun lang po kasimple. So yan yung unang tao, ano po? Yung mga tao na kung saan ay wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Pangalawang tao. Ano po yung pangalawang tao? Basahin po natin ang verse 15. Dalawang verse lamang po itong iiwanan ko po sa inyo. Ang sabi sa verse 15, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakakaunawa sa kanya. Nakuha niyo po, ito po yon. Ang 1 Corinthians chapter 15 po, chapter 2 verse 15, ay meron po itong tinatawag na Greek word. Ang sabing ganon, pneumatikos. Ang ibig sabihin ng pneumatikos, ito po ay nagre-refer po sa isang tao na kung saan ay ginagamit ng Espiritu ng Diyos. Spiritual use to refer to a person in a womb. The element of spiritual predominate over the soul and the body. Ito po yung tao na sa pasimula pa lamang ay ginagamit na po ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, merong nananahan sa kanya na mas superior, mas nakakataas sa kanya. Di ho ba yung ating physical na katawan, yung ating kaluluwa at yun yung Espiritu na nasa sa atin.
na inilagay ng Diyos para sa atin. Yun yung ibig sabihin po ng verse 15 ng 2 Corinthians chapter 2, na ang salita noon sa Greek word ay pneumatikos. Ikaw yung tao na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Maliwanag po yun, ha? Ano pong sabi? Ang taong nagtataglay ng Espiritu, ikaw yun at ako. Yun yung pangalawa. Ano po? Kasi tatlong tao lamang po. Unang tao, ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Pangalawa, ito po ngayon sinasabi ko sa inyo, ang taong nagtataglay ng Espiritu. So kapag po tayo ay nagtataglay ng Espiritu, ang nananahan po sa puso natin, ang nananahan sa buhay natin, at ang nananahan sa buong pagkatao natin, ay ang Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po sa buhay natin may bunga. Nakikita yung blessing, yung pagpapala ng Diyos. Ilang uri ng pagpapala ng Diyos? Spiritual blessing, physical blessing, yung ating katawan na hindi ho nagkakasakit, di ho ba? Iniingatan tayo. Material blessing, financial blessing. Ibig sabihin, pag sinabing financial, lahat ng ating gastusin ay ipinagkakaloob ng Diyos. Bawat panalangin mo, ibinibigay ng Diyos sa iyo yun. Bakit? Meron kang Diyos meron kang Espiritu Santo na patuloy na tumutulong sa iyo upang ikaw ay proteksyonan para wag kang magkasakit, upang ang lahat ng panalangin mo ay pagkakaloob ng Diyos. Lahat ng desire ng puso mo ay tumutulong ang Espiritu ng Diyos para sa iyong mga panalangin, at ito ay nagkakaroon ng katuparan. Kaya nawa itong pangalawa ay dito po tayo nakasalalay. Dito po sana tayo nakahilera sa pangalawang taong ito. Ano po? So kung titingnan po natin, ito po ay nagre-refer din kay Jesus Christ. Ano po? Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 47. Ang sabi po niya, the first man was from the earth, a man of dust. The second man is from heaven. Ang sabi gano'n, ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. So may pagkakaiba, di ba? Nung nilikha ng Diyos ang tao, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa sanlibutang ito, saka po niya nilikha ang tao. Ano po? Subalit anong sabi? Pinorma ng Diyos mula po sa lupa. Mula sa lupa, pinorma ng Diyos, at ito po ay kanyang hiningahan, at yun ang tinatawag na si Adan. Subalit ang Panginoong Jesucristo, mula naman po siya sa langit. Bakit sinabi ng Bible na mula sa langit? Sapagkat kung natatandaan natin, si Virgin Mary po ay isang birhing babae. Hindi pa ho siya nagagalaw. Sabi pa nga, siya yung malinis na babae, never been kissed, never been touched. Siya po yung babaeng yon. At anong sabi? Nangusap sa kanya ang Espiritu sa pamamagitan ng kanyang panaginip, at nagpakita, ang sabing ganon, ang anghel sa kanya na mag-aanak siya, manganganak siya ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. That is Jesus Christ. Yun din po yung nire-refer sa verse 15 ng 1 Corinthians chapter 2 verse 15. Yun po siya yung ibig sabihin po ng verse 15. Kasi minsan kung tutusin, titingnan natin, napakabigat unawain. Ano po? Kaya nga sabi, mauunawaan mo lamang ang lahat ng ito kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo. At ito po tayo, yung verse 15 po sana tayong lahat. Lahat po tayo ay yung verse 15 po ang ating angkinin, ang ating tanggapin. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11-13. Basahin ko po sa inyo. Ang sabi po, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Ulitin ko po. 1
1 Corinthians chapter 2 verse 12, anong sabi? Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. So, nakuha niyo po. Tingnan po ang verse 13. Sa mga nagtataglay ng espiritu, ang ipinaliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Ayan. Yun po yung maganda. Yun po yung masarap. Ang ginagamit po natin ay ang karunungan mula sa espiritu ng Diyos. Sapagkat kung karunungan mula sa espiritu ng Diyos, hindi ka pipilusupuhin. Hindi ka pilusupo. Nakuha niyo po. Kasi smooth po yun. Kakaibang kaalaman po yun. Malalim ho ang pananaw mo sa buhay na walang hanggan. Malalim ang pananaw mo sa pananampalataya base sa sinasabi ng iyong labi, iyon ay nakikita sa tunay mong pagkatao. Malalim ang kahinanatnan sapagkat ang sabing ganon, ang nakakaisip lamang ay yung nagtataglay ng espiritu ang nakakaalam ng iyong isipan. Subalit yung hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi ho siya nakakaalam kung ano ang iyong iniisip. Ang Diyos lamang ang siyang nakakakita sa iyong isipan at nakakaalam nito at maging sa iyong puso. Tanging ang Diyos lamang sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng isang espiritu na makapangyarihan, punong-puno ng karunungan at kaalaman. Kaya nga magtataka tayo bakit yung iba naman mga walang pinag-aralan, ano po, pero ang gagaling po sa Bible, ano po. Pero tandaan po natin na ang Biblia hindi rin ho ito pagalingan, kundi nakikita ho ito sa buhay. Magiging magaling ka sa Biblia kung ang sinasabi ng Biblia nakikita sa buhay mo. May bunga po ito. May buhay na kukuha po natin. So, ano pong sabi? Yun po yung pangalawa, ano po? Yung pangalawa, yung pneumatikos. Yung pangatlong tao. Ano po yung pangatlong tao? Ang karagdagang kaibahan sa mga Kristiyano, kahit tumanggap na bilang Kristiyano, subalit nananatili pa rin sa laman. Yun yung pangatlo. Yun yung sinasabing Kristiyano na daw siya, nagbabasa na siya ng Biblia, uma-attend na siya ng mga gawain, pero mas malakas pa rin ang laman sa kanyang buhay. Tingnan po natin sa aklat po ng Galatia, sapagkat sumobra na po tayo ng oras. Galatians chapter 5 verse 16. Ano po sabi? Ito ang mga sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. So, yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po? Magkalaban po ang pita ng laman at ang espiritu. Yun yung sinasabing mga tao na nagsasamba naman kuno, nakikinig naman kuno ng salita ng Diyos. Pero ang buhay nila, yun at yun pa rin, hindi nababago. Walang bunga. Kaya nga nakakalungkot po. Yun yung mga tao, yun yung pangatlong tao, nakakalungkot. Kung tayo ay alam natin ang banal na kasulatan, alam natin ang salita ng Diyos, pero hindi natin ito pinapamuhay, meron pong kapahamakan na darating sa buhay ng bawat isa kung ang taong ito ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi ipinamumuhay kung ano ang kanyang pinakikinggan. Naunawaan niyo po? Tingnan po natin, last verse po. Dito po tayo magtatapos. 1 Thessalonica chapter 5 verse 23. Naway, lubusan kayong
pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun po yung sinasabi ng Biblia na nawa daw ay paging banalin po tayo ng Diyos. Na wag natin madungisan at wag nating hayaang madungisan ang ating buhay dito sa sanlibutan. At nawa sa tatlong iyon ay yung nasa gitna ang piliin natin. Nawa yung taong nagtataglay ng Espiritu, yun po sana tayo. Dalangin ko sa bawat isa na nakikinig sa ngayon, dalangin ko sa bawat isa na makikinig pang muli, na nawa ang bawat isa sa atin ay dito po tayo sa pangalawa, ang taong nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat kung ang tao ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, wala nang pang-aalipusta sa puso yan, wala nang pang-iinsulto sa bibig yan, wala na po, kundi nirerespeto ang salita ng Diyos, sinisikap na ipamuhay ang salita ng Diyos. Lahat po tayo ay yumuko at manalangin. Aming Amang Banal, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong mga salita na muli mong ipinaunawa sa amin ang mga salita mo sa hapong ito, na dapat po pala namin patuloy na makita sa aming mga buhay ang tunay na galaw at patnubay ng Espiritu ng Diyos na nasa aming buhay. Ang mga salita mo lamang, aming Ama, ang patuloy naming maipamuhay. Buksan mo po, O Diyos, at patuloy na silyuhan sa puso ng bawat isang nakapakinig sa hapong ito ang mga salita mo at taglayin po nila ito sa kanilang mga buhay. Kaalan-sabay po nito ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu, ang pagkilos ng kapangyarihan mo, ng kaluwalhatian mo sa buhay ng bawat isang nakakapakinig sa hapong ito at makikinig pa. Pinupuri ka po namin, aming Ama, at pinasasalamatan ka po namin, aming Diyos, at yung aming mga prayer request, O Lord, nananampalataya po kami na kanina pa lang ay tinugon mo na po, O aming Ama. Salamat po sa iyo, aming Diyos. Salamat sa iyong pagkilos, sa iyong paggalaw. Pinupuri ka namin na sa mga oras na ito ay magpapagaling ka sa lahat ng may mga sakit at karamdaman. Hihipuin mo ang bawat isa, O Diyos. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, aming Ama, pinasasalamatan ka po namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen and amen. Muli po ay mapagpalang hapon, Rachel San Pedro, nakita kita. Kuya Abdul, maraming salamat po at God bless you. Sister Bersilita Plando, God bless po. At si Kutokayo, si Leia, God bless. Maraming salamat po at sumaatin lahat ang biyaya at pagpapalang ng Diyos. Muli po sa Wednesday, alas 3 po ulit ng hapon, magkita-kita po tayong muli. At sa lahat po ng inyong mga prayer request, pwede po kayong mag-PM na lamang po sa akin at araw-araw naman po ako'y nananalangin, isasabay po natin ito sapagkat ang ating prayer meeting ay every Saturday lamang po. Muli po ay mapagpalang hapon sa ating lahat. God bless you all.